Good morning po sa inyo mga kapatid. So nakita ko sa isang post kay Benji Contreras. So hinanap ko ito. Nakita ko nga po sa post ng Abante. No, pero ito po ay sa isang interview ni Trillanes kay Christian Sguerra kung hindi nagkakamali. So ni-reveal niya ho, at tama naman na ni-reveal niya kahit nagmukha siyang chismoso kasi para malaman ng taong bayan, maging ako sinabi ko na nga dati, kung walang tatakbo dito sa admin na gusto ko, kung hindi tatakbo pampanguluhan si Gibo Teodoro, baka si Lenlen ang aking suportahan, lalo na Kauragon. Ngayon hong nalaman ko ito mula ho rito, nako, ayoko na talaga kay Lenlen. Bakit po? Sabi po rito inihayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV na kung nanalo daw po si Lenny sa presidential election nung nakaraang 2022, laban dito po nila PBBM, di ba? Ay hindi raw po niya ibibigay sa ICC si Digong. Anong gagawin mo kay Digong sa maikikip? Alam niyo kung siya po ang nanalo, mabuti na lang ay hindi. But for the sake of the argumentation, di ba? Kung siya po ang naging presidente after ng 2022 election, malamang hindi na to ang presidente ngayon. Malamang ang mga Marcos loyalists nagamit na naman, di ba, para lusubin ito for another people power pabagsakin base sa impluwensya ni Digong na ganid sa kapangyarihan. Madali itong pabagsakin. Malabong manalo si Leni Robredo ng landslide. Kahit na hindi tumakbo si PBBM, malabong manalo ng landslide si Lenny noong 2022. Kung mananalo ito, parang kay Isko lang din, small margin lang, madaling pabagsakin ito, i-destabilize ito ni Digong. Diba? Agawan to ni Sara ng pwesto. Tapos mga Marcos loyalists, magagamit na naman. Nagmamang maitim ang budhi. Yan ang hindi naisip ni Lenny. Actually, dalawa po yan ang ayaw na isurrender si Digong sa ICC, pati pala etong si Bam Aquino. Ayan o. Nakong nanalo raw si Lenny, sabi, hindi nito ibibigay sa ICC si Digong. Bukod kay Robredo, ayaw rin daw ni Senator Bam Aquino. Aba, bakit naman Bam? Diba? Asan ang rule of law? Diba? So bakit nila tatalikuran yung utos ng Korte Suprema na 15-0 na sinasabi noong 2021 during the time of Duterte na ang gobyerno ng Pilipinas ay dapat na makipagtulungan, makipag-cooperate sa anumang proceedings na nasimula na ng ICC. And take note, 2017 pa po i-final yung kaso laban kay Duterte sa ICC. Diba? So bukod po doon, meron pang tinatawag ang ICC na residual jurisdiction. Dahil doon sa Article 127 ng Rome Statute, sinasabi doon na kahit na nagpasabi na tayong alis na tayo sa kanila, or maging kahit na umalis na po tayo, as long as na yung mga nasimulan nila ng mga proceedings, may jurisdiction po silang ipagpatuloy ang mga ito. Ang coverage na nga lang noon ay hanggang sa araw na naging final na yung pagkalas natin sa kanila. 'Di ba? 1 year after natin na magpadala ng sulat na kumakalas na tayo sa Secretary General ng United Nations. At nangyari yan March 18, 2019 kasi 2018 tayo kumalas matapos na magyabang si Duterte sa banta ni Trillanes na ididemanda ka namin sa ICC, and then sabi niya, bring it on. Bring it on nga. And then he figured out na delikado ang lagay niya. Kaya dali-dali, na pagpasok ng 2018, kalas. 'Di ba? 2019. Official na, hindi niya akalain na may 1 year pa pala yun. Kala niya agad-agad. Ngayon, sabi pa rito, both Bam and Lenny ayaw nila nung ICC. Sinabi nila sa akin yon, kung mananalo raw si Lenny ng 2022, hindi raw nila ibibigay si Digong sa ICC. Nagulantang ako. Aba, mahirap yan
Sentry, baka ikaw yung ibigay nila sa ICC. Ang nakikita ko lang po rito kung bakit po ganun ang desisyon nila Lenny at saka ni Bam Aquino. Unang-una, takot sila sa mga Duterte. 'Di ba? Ayaw nilang lusubin, ayaw nilang mapababa sa kapangyarihan si Lenny. Si Bam hindi po ito kandidato noon. Ito yata yung kanilang campaign manager eh. Natakot si Bam, hindi yan lumaban ng nakarang election ng 2022 pagka senador. Ngayon lang uli. 'Di ba? So wala itong paninindigan. Abogada si Leni Robredo. Oh, sorry na lang sa mga DDS. Sa mga kakamping, questionin nyo dyan, eto hong si Trillanes. Diba? At saka alam nyo, meron na ring history na ganyan na pinunas sila si Trillanes noon eh. Si Trillanes po yung nagsusulong na nung nakakwentuhan namin siya ng birthday niya, siya yung nagsusulong na sanib puwersa sana ang mga kakamping para makapasok etong si Bam Aquino at saka etong si Kiko. Tsaka yung iba pa na mga magiging kandidato nila. So parang yung partido ni PBBM plus etong liberal. Kaya lang ang problema, etong si Leni Robredo talagang totally tsaka si Bam. Ayaw talaga nila. Ayaw nila kay Marcos, kay PBBM. Sabi ni Trillanes. Kaya ang feeling kasi nitong dalawa, sobrang lakas na ng grupo nila. Kasi nga, ang dami nang nagiging sablay doon sa administrasyon ni PBBM. Yun ang paniniwala nila nung time na yon. So, ang sinabi nga nito ni Trillanes, Kyle, ang nagpagulo nun nung etong si Leni Robredo. Kaya ang sabi niya kay Leni raw, ikaw isa ka pa eh. Sabi niya. Isa ka pa eh. Pampagulo ka rin, isabotahe ka eh. Sabi niya. Kay Leni Robredo. Sinusulong na nga niya na magkaisa, parang tactical alliance, kasi parehong prinsipyo lang, parehong layunin. 'Di ba? Labanan ang Duterte. Kaso ayaw nga po nila ito ni Leni. Kay Trillanes gusto niya na magkaroon ng tactical alliance. Yung magkasundo tayo, mag-unify tayo para sa iisang layunin. Bukod sa manalo, iisa yung kalaban natin. We have common enemy. Kaya lang, ang problema nga, talagang hanggang doon, pinaninindigan ng 2024, pinaninindigan ni Leni na ayaw nila kay Marcos, kay PBBM. Kahit na si PBBM, kung sa bagay, siya nga naman ang presidente ng Pilipinas, di ba? Sabi nga niya dati, kahit ano pang kulay mo, wala kang magagawa, ako pa rin ang presidente mo. Gagawin ko yung tungkulin ko para sa inyo kahit ayaw nyo sa akin. Di ba? Ilang beses nang binabalik-balikan ni PBBM yan sa Naga para maghatid ng tulong, alamin ang problema nila dahil sa mga baha. So ganun. Ngayon, dito po ako talagang nagulat. Ayun, tanong ni, sana yun? Ni Lola Maing, may basis ka ba? Ayan na. Tsaka panoorin nyo ito kay Christian Sguerra. Okay? Panoorin nyo doon sa interview. Madali lang pong malaman yan. I-type nyo po ito sa Google. Ayan po yung nakalagay. Leni Robredo ayaw ibigay si Digong sa ICC. Makikita nyo na po yan. Diba? Tapos nandun din naka-quote na ito nga po ay sa interview kay Christian Sguerra. Ito yung facts first. Alam ko kay Christian Sguerra yan Facts first. Okay, so if basis, yes there is, dito po. Na nagsalita mismo dyan ay si Trillanes. Now, kung meron pa kayong gustong malalim na tanong sa kanya, pwede nyo pong i-message si Trillanes sa kanyang FB. Sumasagot naman yan. And then, sinabi ito ni Trillanes nang banggitin ang ilang dahilan kung bakit si Senadora Risa Hontiveros ang napupusuan niyang presidential candidate sa 2028 laban kay Vice Presidente Sara Duterte.
Kasi etong si Risa Ontiveros, di ba? Kahit anong sitwasyon, hindi po ito nayayanig. Nananatili itong talagang solid sa kanyang paninindigan. Pero nakikita naman natin kapag nakita niyang sang-ayon dun sa kanyang ipinaglalaban, 'di ba? Pumapalakpak 'to. Lalo nung inilalaban niya noon yung Pogo, 'di ba? Sa Senado. Tapos sa speech ni PBBM nung nakarang taon sa SONA, sinabi ni PBBM, beginning today, all Pogos are banned. Nako, 'di ba? Napatayot na papalakpak si Risa Ontiveros, maingay pa. Oh. Ganon, nagpapakita siya ng pagsuporta sa Pangulo natin. Unlike dito na Lenny. So, pinaninindigan talaga rin ni Lenny, di ba? Na ayaw talaga nila kay Marcos. Kaya nga, shout out doon sa mga kasama kong mga kapwa pro-admin vloggers na nagsulong ng kandidatura ni Kiko at ni Bam Aquino. Bakit? Di ba? Alam naman natin to yung kanilang paninindigan. Oh, na ayaw talaga nila na dumikit kay Marcos bago pa mag 2025 election. 'Di ba? Sabi ni Keiichi, napanood ko yan live, parang nadulas lang si Trillanes diyan. 'Di ba? Napanood rin ni Tony ni Nobla. That's correct. 'Di ba? Magaling mga researchers ni Riza. Ako man mas nakikitaan ko ng paninindigan. Daig pa nga nito ang lalaki. Daig pa nga nito si Chis Escudero eh. Diba? Yung sinabi ni PBBM noon na do not yield, diba? Sa issue ng West Philippine Sea. Ito nakikita ko rin dito kay Risa Ontiveros. Kaya kung hindi tatakbo si Gibo, wala tayong magiging malakas na pangontra kay Saltek. Ito na, suportahan ko si Risa Ontiveros. Di ba? Kung si Aimee tatakbong presidente, inyo na si Aimee, Risa Ontiveros ako. Doon tayo sa may paninindigan. Tama na sa political dynasty. Di ba? Yung mga nanggaling sa political dynasty, hindi po tayo napaunlad eh. So tama na. Kapag ka Aimee, alam nyo na. Di ba? Parang may Saltek din. Ay nako, baka mag-focus ang gobyerno niya sa Nutriban, magina tayong Nutriban Republic. Tapos mag-focus sila kung paano pauwiin si Duterte rito sa Pilipinas.